magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon at between Seventh-day Adventist Church and Baptist mga kapatid, sa topic na patutunayan ng ating affirmative na ang Holy Spirit ang nagselyo sa mga mananampalataya ayon sa Biblia. So again mga kapatid, ang topic nila ay patutunayan ng ating affirmative na ang Holy Spirit ang nagselyo sa mga mananampalataya ayon sa Biblia mga kapatid. So ang ating affirmative dito si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist Church, at negative naman si Brother Hebron ng Baptist mga kapatid. So sa setup ng ating rules, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot dun sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So, kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, so pili mo na ha bago magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds mga kapatid, at pwede kayong tumawag ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first nandun nang dapat magtanong sa inilatang nagtutunggali, at kung tinatanggi niya ay automatic next question yan, at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay madisiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin mga kapatid, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan mga kapatid. Even pa para sa inyo ay tama sa inyong iglesia ito, at hindi ko pinapahintulutan pa din. At kasama dito mga kapatid yung out of topic. So rule number 9,
no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko. So, paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko pinapahintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panel. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, by the way mga kapatid, ang inyo palang host ngayon, si brother, ako si Rasha Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer at host sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Pa-unmute. Yes, Brother Rasha, sumasang-ayon po. Okay, so yun yung ating konfirmasyon mga kapatid. So bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid, konting preview sa ano yung ine-expect natin sa kanila ngayon. At syempre, ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So nahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay magpapatotoo sa gabing ito sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. At mga kapatid, ako po ay isang ordinaryong kaanib at baguhang apologista ng ating Iglesia Adventista del Sétimo Día. Kaya naman mga kapatid, dalangin natin na magpagpapalat biyaya po sa bawat sa atin ng gagawin natin pagtalakay, at nawa ang ating Panginoong Diyos lang ang inyong makita at marinig at maitaas sa pag-uusap nito. So maraming salamat din kay Brother Ruben ng Kilada na siyang nagpaunlak sa atin na humalili sa kanya sa debating ito. Actually, kay Brother Ruben po ito. Kaya po, kailangan nating maipanalo kasi kung matatalo tayo, talo rin si Ruben. kaya so, yun po. At kayo po ipagpalain ng ating Panginoon. Back to you, Mr. Moderator. Magandang gabi sa lahat. I am Hebronites of Baptist Church. I am here. Hindi po ako nagre-representa ng anyone or any body of religion or denomination. Pumunta po ako dito personally para sa pagtutol sa patotohanan ni Brother Denmar sa gabing ito. Bilang isang keen Bible student din po na nag-aaral sa Biblia. And I know that Brother Denmar is a wise man. He is clever. Magandang katunggali ito siya, but we are not aftering kung ano pa man, but we are aftering the truth. Just let the Bible speaks. Just let the truth yun yung makita ngayong gabi kung ano talaga yung totoo na sabi ng Biblia concerning this matter. Tsaka balik sa iyo, Brother Rasha.
Okay, sa magpagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Sumasay papawid sa gabing ito mga kapatid. At nawa ang ating Panginoon Kristo lamang ang maitaas sa gabing ito. No? Huwag niyo pong titignan ang inyong pong abang lingkod. No? Ang inyong pong tignan ay ang katotohanan ng Biblia na ating babangkitin po sa inyo. No? So, nagpapasalamat tayo sa Kanya at tayo ay walang hanggan ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya, Beni Creator Spiritus. No? Come, Holy Spirit. Halika, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. So ngayong gabi ay ating itatanyag yung katotohanan ng Biblia na ang Espiritu Santo ay ang nagtatak sa mga Kristiyano. Madalas po kasi dinidegrade ng iba yung Espiritu Santo. Kaya ho ang ating pinakaunang poste, siguro ito ay hindi ito agad masusundan, no? Hindi ko alam kung mababanggit ko lahat ng poste na mailalagay natin. Pero ito po ang ating pinakaunang poste na dapat nating malaman, no? Yung ating pagkakilala sa Espiritu Santo. Sino ba itong Espiritu Santo o Holy Spirit na ating pinag-uusapan, no? Sa ating pananampalatayang Seventh-day Adventist, dito po sa ating fundamental beliefs, the Seventh-day Adventist belief in exposition of the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. No, ito po ay updated 2018. No, so dito po sa ating fundamental belief chapter 5. No, God the Holy Spirit, page 69. No, so si God the Holy Spirit, according dito, is an eternal spirit or God the eternal spirit. So dito pa lamang sa umpisa mga kapatid, tayo po ay naniniwala sa tatlong Diyos. No? Sorry. Tatlong persona ng iisang Diyos. No? Ayan, sorry nagkakamali tayo, no? Iisang Diyos na tatlong persona. At ang Espiritu Santo ay isa sa persona ng iisang Diyos. No? This is the one of the three holiest being according kay Ellen White. No? Paborito ito ni Brother Rashi. Three holiest beings. Yeah. Okay? So, ngayon, si God the Holy Spirit, according dito sa Bible, mga kapatid, He is a person. Pwede ko pong umpisan dito sa sinasabi sa Acts chapter 15, verse 28. It seems good to the Holy Spirit. Yan. So dito sa konsilyo ng Jerusalem, nung magtalo ng mga apostoles, no, ang pagpapasya ay binigay nila sa Espiritu Santo. No? At ikalawa, dito, no, sabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan, no, dito sa 16:14, for He will take of what is mine and declare it to you. No? Ano pa? Dito sa Matthew chapter 28, verse 19, and 1 Corinthians chapter 11, verse 14. So, ang Holy Spirit ay isang persona. Pag sinabi po natin persona, mula po sa salitang prosopon na ang ibig sabihin ay isang umiiral na may umiiral na may pangangatwiran. No? Kaya nga reasoning, katulad ng Espiritu Santo, siya ay tinatawag na advocate. No? Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, no? He will send you another comforter. No? Yan. So, itong Espiritu Santo ay bahagi ng iisang Diyos, no, na tatlong persona.
At itong persona na ito ng Espiritu Santo ay mayroon po siyang misyon o gawain. No, ito po yung tinatawag natin sa theology na what you call this, meron tayong tinatawag kasi sa theology na kinds of Trinity. No? Ayan, kinds of Trinity. For example, the economical Trinity. Ano ba economical Trinity? Ang economical Trinity, ito po yung roles ng Father. The Father is the Creator. The Son is the Sanctifier. No? The Redeemer, and the Holy Spirit is the Sanctifier. No? So ito po yung tinatawag natin economic Trinity. So may kanya-kanya po sila. No? Ayan po yung ating unang poste. Ang Espiritu Santo is a person. A person and a member of the Godhead Trinity. No? At sa ilalim po niyan ng ating poste ay mayroon tayong pagpapatibay. Siyempre, hindi po pwede natatayo ang poste na walang pundasyon. Kasi baka tutumba eh. So, ano yung pundasyon natin? Ang pundasyon po natin ay ito. No? So, ang Holy Spirit ay ang ipinangako na tutulong sa mga Kristiyano. No? For example, bibigyan ko po kayo ng senaryo kung saan ang Espiritu Santo ay very active mula Old Testament hanggang New Testament. Alam naman po natin yun sa New Testament. No? Wala naman po sigurong pagtatalo. Pero sa Old Testament, mga kapatid, mayroong mga talata na itong Espiritu Santo, siya ang nagkasi sa mga propeta at nagbibigay ng spiritual gifts sa mga lingkod ng Diyos. No? Saan po natin mababasa yan, mga kapatid? Okay? Thank you. Mababasa po natin yan dito sa Numbers chapter 24, verse 2, Judges chapter 6, verse 34, 1 Samuel chapter 10, verse 6. No? Ayan. At siya, no, ay sa Joel chapter 2, verse 38, siya ay magbubuhos, mga kapatid, ng kapangyarihan. Ito yung early rain na tinatawag natin. Yung unang ulan, no, ng pagpapala ng Espiritu Santo. No? So ito yung ginagawa ng Espiritu Santo. At ano pa ang ginagawa ng Espiritu Santo? Ito yung, sabi nga natin, sanctifier, nagtatatak. No? Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo, siya'y magpapaalala sa inyo. John chapter 14. No? Yeah, John chapter 14, verse 16. No? Siya'y magpapaalala sa inyo ng lahat ng iniutos ko sa inyo. So, itatatak niya sa bawat isipan ng bawat isang Kristiyano ang katuruan ni Jesus, no, na ating Panginoon. Itatatak niya, no? At isa sa itatatak niya ay ang Sabat, no, na mababasa natin sa Ezekiel 12, Ezekiel 20:12, no? Yan, so gagawin siyang tawag dito, tatak, no? Itatatak siya ng Espiritu Santo sa atin. At siya'y magiging katunayan na tayo ay kanyang bayan, no? Kaya sabi dito ni Jesus, mga kapatid, I will pray to the Father, and He will give you another comforter or alos. No? Another. Ibig sabihin, hindi siya. No? So, another comforter, okay? Another comforter, that He may abide with you forever, even He is the Spirit of the truth. No? John 14, chapter 16, verse 16 and verse 17. So ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ang una nating poste. No? Hindi pa natin nilalatag lahat, no, mga kapatid. So ito, kung hindi ito magigiba ng negative, no, ay nananatiling nakatayo ang ating paksa. No? Ang mangyayari lang sa kanya, i-degrade niya yung third person
of the Godhead bilang power na lang. Hindi na siya maniniwala na persona ang Espiritu Santo. Meaning, iba po ang nagbigay at ibinigay. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa loob at hindi ang ibinibigay. Thank you po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Hebron ng Baptist. 7 minutes. Your time start now. Yes, Brother Rasha, thank you. Brother Denmar, ito ang una kong tanong. Naniniwala ka ba na ang Bible ay salita ng Panginoon? Yes, ang Biblia ay salita ng Panginoon. At naniniwala ka din, sorry. Yan po ay hindi mapagkakamaling salita ng ating Panginoon. So kailangan ilalagay natin sa konteksto at tamang interpretasyon kung ano man yung ating mababasa. Hindi kailangan babanggayan sa iba pang mga alam. So ngayon, sinabi mo na ilalagay sa context kung mag-i-study tayo. So kung wala sa context, tapos yun yung interpretasyon, masasabi mo ba na totoo siyang mga ngaral o hindi? Hindi. No? Sabi nga natin, kailangan nakabatay sa konteksto at hermeneutics ang ating ipangangaral. Kasi napakadelikado, lalo na sa isang tao, i-degrade yung Espiritu Santo bilang kapangyarihan kaysa maging persona ng Kadiyusan. Dapat ang Espiritu Santo kabilang sa tatlong persona ng iisang Diyos, hindi kapangyarihan na itinatatak lang. Walang gano'n. Okay, so mang-ayon ka na kung hindi contextual ay hindi iyan totoong mga ngaral. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinitas mo ang John 14:16. Sabi mo ang Holy Spirit ay sanctifier. Tsaka sinabi mo pangtatak or nagtatak. Sinulat ko dito yung sinabi mo. So ngayon, saan ba doon sa context ng John 14:16 na ang Holy Spirit ay pangtatak? Okay. Ang Holy Spirit ay nagtatatak dahil ang sabi ni Jesus, no, will remind you. Bro, may papaalala niya. Objection, brother. Objection. Anong objection mo na negative? Ang tanong ko, Brother Rasha, saan sa John 14:16 na kanyang sinita sa context doon na si Jesus, ang Holy Spirit ay pangtatak? Okay, so, na gaya ng sinabi niya kanina. Saan doon? Okay, so doon nag-object. Wait lang, bro. Gusto kong maintindihan mo ng objection. Nag-object ka doon, bro, dahil malayo masyado, lihis na lihis. Patungkol doon. Lihis na lihis. Okay. So, bro Denmar, meron ka bang counter-objection doon? Counter? No? Kasi, hindi naman po yan categorical question. So, kahit anong ipaliwanag ko dito, yun po ay dapat niyang tanggapin. Okay. So, ganito mga kapatid. True na hindi naman yan categorical. However, meron tayong rule na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, dito sa John yung tinatanong ni Brother Hebron. Pero kung ano yung sagot ni Denmar, bro, yun talaga yun, ha. So bro Denmar, 20 seconds, bro. Saan daw doon sa John, bro, yung verse na yun, yung sinasabi? Proceed, bro. Okay. Ulitin ko tanong, Brother Rasha. Ulitin kong tanong. Sige, proceed, bro. Sige. Ito ang tanong ko, Brother Denmar. Sa sinitas mo ng John 14:16, saan doon sa context doon na ang Holy Spirit ay pangtatak? Gagaya ng sinabi mo kanina, Holy Spirit, ito ay nag-sanctify at pangtatak. Yun kasi yung sinabi mo, sinulat ko. So saan sa context doon? Okay. Ang context ito, ibababa natin sa 28. Ang sabi doon, ipapaalala niya sa inyo ang mga bagay na itinuro ko sa inyo. Sa madaling salita, itatatak ng Espiritu Santo sa isip at puso ng bawat isang believer ang katuruan ni Jesus, at ang isa doon ay ang Sabat. Ezekiel, Next question. Saan doon ang Holy Spirit ay pangtatak? Saan doon sa binasa mo?
Oh, uulitin ko, nasa Juan 14, 16, 17, at 28 na ang Espiritu Santo ang magtatatak sa mga Kristiyano ng turo ni Kristo, katulad na lamang ng Sabat na tatak na bayan ng Diyos. Next No? question. Ezekiel, Kapitulo 20, Next versikulo question. Kung babasahin natin ang John 14:16, walang sinabi diyan na pangtatak. Pero diyan ang sagot mo, sige. So, clear naman no na Objection, clear objection, naman objection muna. Okay. Objection, affirmative, ano yan? Mr. Moderator, magtanong siya, huwag siya mag-conclusion. Okay. No, yun po. Nagpo-conclude na po siya eh. Okay. Bro, sige. wag kang mag-comment dun sa sagot niya, bro, ha? Tanong ka lang, bro. Hebron, proceed ka, bro. Eto, Brother Denmar, sinitas mo din na ang Holy Spirit ay ang silyo. Ginamit mo ang Daniel. Saan ba mababasa doon sa sitas mo na Daniel na ang Sabat ay ang silyo? Wala po pong talata sa libro ni Daniel. Wala po pong ganong sinitas. Baka iba ho yung narinig ninyo. Kasi ang mga inilatag ko sa Lumang Tipan, katulad nitong Numbers chapter 24 verse 2, Judges chapter 6 verse 34, and 1 Samuel chapter 10 verse So, Brother 6. Denmar, meron ka bang mababasa na sitas na nagsasabi na ang Sabat ay ang silyo? Okay. Meron po na ang Sabat ay ang seal of God. Ezekiel chapter 20 verse 12 and Ezekiel chapter 20 verse 20. No? Yan po ay tatak ng bayan ng Diyos at nananatili sa ating panahon. Isaiah chapter 66 verses 23 to 24. Brother Denmar, pwede mo bang basahin kung mababasa ba talaga doon na ang Sabat ay ang silyo? Anong clarification, Mr. Moderator. Proceed, time stop muna. Anong clarification muna? Clarification ko, Mr. Moderator, gusto niyo ba akong pagbasahin? O iyan na ba yung kanyang tanong? Yan yung... Yan na yun. Pwede Basahin ba daw? mo. Pwede mo ba yung basahin yung talata at ipakita mo na kung saan doon nakasulat sa iyong sinitas na ang Sabat ay ang silyo? Pwede ba daw, bro? Okay, ito po. Yes or no? Ito po. Ezekiel chapter 20 verse 12. Ganito sinasabi. No? Ito po sabi. Bukod dito, ibinigay ko sa kanila ang aking mga Sabat bilang aking tanda sa pagitan ko at sa kanila upang malaman nila na ako ang Panginoon na nagpabanal Next sa question. kanila. 20 seconds. Ezekiel, Brother Denmar, sinabi ba dyan tanda o tatak? pareho. Next question. Pareho, next question. Ang tanda na iyan, para saan ba yan? Sino ba ang binigyan ng tanda na iyan? Ang binigyan ng tanda na yan ay ang bayan ng Diyos. No, mababasa pa nga natin dito sa talatang 20. Ganito ang ating mababasa. No, talatang 20. No, inyong ingatan banal ang aking mga Sabat upang ang mga yan maging tanda sa pagitan ko at sa iyo upang malaman ninyo na ako ang Panginoon ninyong Diyos na kayo ay aking bayan. Oh, di ba? Next question. Eh po, Brother Denmar, Next ang question. ang sinabihan ba niyan Israel o ang church? pareho. Dahil ang church ay binubuo una ng mga Hudyo. Gawa 7:38. Iglesia sa ilang na sila'y nagmana ng mga aral. Time, 27 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first cross ng ating negative sa affirmative at bago natin puntahan ang ating negative first stand,
shoutout muna sa ating nasa live kay Gerald Tugnahan ng Bible Defender. Ayan, kung lalaban sa akin si Pastor Hebron, bula ang mga ngaral, labas nito, gaya ni Denmar Santiago. Shoutout din kay Gerald, ito na, si Brother Gerald Saladin Gregorio ng Baptist. Go bro, Brad Hebron Knight. Shoutout din kay Hamza Aziz. Ang Kristyanismo, maniniwala kayo o hindi, di nila alam kung ano ang kasulatan ng Diyos. Pati Busugo Encyclopedia at magazine at iba pa. Shoutout din kay Al Ascura, Sabat is a sign between God and Israel, not hintil. Shoutout din kay Reme Derecho. Sabi niya, naku boy, takbuhin, wag ka nang sa kadadaldal, bunganga mo lang malakas pero sa debate wala ka pang pinanalo. Shoutout din kay Reynaldo Codo Gromo, hindi pang tatak kundi taga-tatak ang banal na espiritu. At shoutout din kay Emmy Alfonso syempre. Bro Hebron, 10 minutes bro sa iyong unang pagtutol. Your time start now. Okay, magandang gabi sa lahat, sa mga tagapakinig, tsaka sa mga nakaantabay ngayon, no? Sa mga viewers, magandang gabi sa ating lahat. One thing is, we are aftering the truth, we are not aftering some points lang. So let us start with this. Ano muna tayo? Tawag nito, definition of terms. Pag sinabi natin nagsilyo, this is the one who seals or yung gumawa ng pagsilyo. So doon sa kanyang presentation, ang nangyari, gumamit siya ng diversionary fallacy na tinumbok niya ng 50% at saka umiska po siya ng 50%. So nangyari, hindi naman ako tutol sa deity of the Holy Spirit, yun din naman yung stand ko eh. No, that Holy Spirit is one of the person of the Trinity. Wala naman tayong disagreement diyan. Pero nga lang, yung kanyang patotoo, 50% sa kanyang presentation, tinumbok niya, 50% din naman, parang flowering na lang, kumbaga. Kaya masasabi natin na diversionary fallacy ang ginamit niya. Pero dito, ang sabi ng Ephesians 4:30, ito, napakahayag, tsaka napakaklaro na sabi ng Bible, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Actually, Brother Ruben and I, meron na kaming discussion nito, may debate na kami. At saka, ang stand kasi ng ating kapatid na Denmark, ipapasok nila na ang Sabat ay ang silyo, kaya ang Holy Spirit ginawa nilang taga-silyo. Pero klaro ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse number 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Napakalinaw na sabi ng Ephesians 4:30 po mga kapatid, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Sabi niya kanina na pag naniniwala siya sa Bible at pag ang mga ngaral ay nagtuturo ng hindi contextual tsaka lihis na, ayan ay bula ang mga ngaral. Ngayon, ay nung tinanong natin siya, wala naman siyang matumbok na direkta na sitas na nagsasabi na ang Holy Spirit ay nagtatak. Then, atin siyang tinanong doon sa Sabat na silyo, wala din siyang mapinpoint na direct na bersikulo na nagsasabi na ang Sabat ay ang silyo. Pero dito sa atin, malinaw pa sa sikat ng araw ang Ephesians 4:30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Napakalinaw. No? Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ito pa, Ephesians 1:13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Gusto mo ng direkta na bersikulo na nagsasabi, ito direkta talaga na nagsasabi na ang Holy Spirit ay ang tatak ng Diyos sa mga mananampalataya. Ito,
kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan. Ano ba yung salita ng katotohanan na yon? Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ano ba yung magandang balita? Apostle Paul said in 1 Corinthians 15:3-4 that it is the death, burial, and resurrection of Christ. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pangako ng Diyos bilang tatak. Kailan daw ipinagkaloob ang Espiritu Santo ng Diyos bilang tatak? Nung ikaw ay nanampalataya. So ang silyo ng Diyos sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, ay ang Holy Spirit. It doesn't mean na kung ang Holy Spirit ang silyo, ma-degrade na siya. Hindi kasi nito naiintindihan kung ano ang mga attributes, no? Attributes at saka ang role ng bawat person in the Trinity. Okay, pag sinabi bang siya ang silyo, inada-degrade na ba yan? Pambira. No, wala namang basihan pag ganyan. Dito tayo sa 2 Corinthians 1:21 and 22. Malinaw pa sa sikat ng araw ang dalawang sitas na ating binasa, ang Holy Spirit, ang tatak. Hindi tanda ha, hindi tanda, hindi sign, kundi tatak talaga, silyo talaga, no? Ito, 2 Corinthians 1:21 and 22. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay. Napakalinaw ng sabi ng Biblia na ang nagtatak ay ang Diyos mismo. At ang ginamit niya na tatak doon sa mga nanampalataya ay ang Holy Spirit. Malinaw, Brother Rasha, Mr. Moderator, malinaw po, Brother Denmar, na sinabi ng Biblia na ang Holy Spirit ay ang tatak na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya dahil sila ay nanampalataya. At ang Diyos mismo ang nagtatak. Hindi ang Holy Spirit ang nagtatak, kundi ang Diyos mismo. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak. Napakalinaw, mga kapatid. Yun nga, huwag tayong magpa-deceive. Huwag tayong magpa-deceive. Ang daming sitas na nagpapatotoo dito. Huwag na nating ipilit kung hindi talaga yung totoo. Ito yung mga sitas talaga na tumutumbok talaga sa punto ng debating ito. No? Kaya nga ako talaga ang nag-negative, nag-oppose dito sa tema na ito. Kasi nga, hindi biblical ang stand ng ating kapatid na Denmar. Supposedly, si Brother Ruben to No, sinalo lang ni Brother Denmar kasi may ubo si Brother Ruben. Hindi iyon biblical. No, marami pa silang hindi alam. Let us educate them concerning the works of the Holy Spirit. Kasi nga hindi nila alam ito may sitas na ito dito. Nakasitas dito, no? Ang Diyos mismo ang nagtatak, hindi ang Holy Spirit, no? Okay po. So, yun nga. Si Apostle Paul ang nag-emphasize nito. No, in-emphasize talaga ito ni Apostle Paul. No? Kaya sa tanong ko kanina kay Brother Denmar kung ano bang tawag doon sa mga ngaral na nangaral na out of context, sabi niya nag-agree siya na yun ay bula ang mga ngaral. So ngayon ay ang kanyang tindig na ang Holy Spirit ang nagsilyo. Pero mababasa natin, ulitin ko, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Napakalinaw niyan. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Dito naman tayo sa Ephesians 1:13. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Napakalinaw niyan. So ngayon, ano daw yun? Ang tatak?
ang Holy Spirit. At hindi naman nakaka-degrade iyan sa Holy Spirit as the person of the Trinity, because I believe that Holy Spirit is the person, one of the person of God. Naniniwala din naman ako diyan. So dito sa ating sinitas, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay natatak ka na. At ang tatak noon ay ang tatak doon na sinabi dito, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. So ang tatak para sa mga mananampalataya ay ang Holy Spirit. So yun po yun, Brother Rasha. Cut off na po on time. So dyan nagtatapos ang negative presentation mga kapatid, at dako tayo agad-agad sa ating 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Pa-unmute, bro. Okay. Dinig ba ako, moderator? Hello? Okay. So, yan bang version or translation na gamit mo? Ano bang translation yung binabasa mo? Ito po ay Magandang Balita Biblia Tagalog. MBB Tag. Okay. Yung binasa mo sa Ephesians 4:30. Okay. Sa Ephesians 4:30, ang nakalagay ay spragiso ho pinoma ho ipadelio ho hagios. Ano ito sa literal translation? Pakiulit ng tanong. Ano ito sa literal? Ano ibig mo sabihin sa literal translation? Uulitin ko. Okay, uulitin ko kasi dapat yung ating binabasa ay akma doon sa original na Griegong manuskripto ng Biblia. Okay, so premise yan ha. Okay, ito tanong. No? Yung Griego ng Ephesians 4:30 na spragiso ho pinoma ho ipagelio ho hagios. Ano ito sa literal translation? 10 seconds, bro, Rasha. Wala akong Greek kasi dito. Gamit ko din yung cellphone ko pang live kaya hindi ako maka-access sa Greek. Sa madaling salita, hindi mo pa inaaral yung Greek text ng Ephesians 4:30. Tama o mali? Meron na akong pre-study dito. Pero yun nga, nasa cellphone gamit ko nagla-live ngayon eh. Ay nagano tayo. Okay. So, kung mayroon ka ng study in terms of stock knowledge, pagka sinabing ispragiso ho hagios pinoma, ano yan sa English or Tagalog? Ano yan sa literal translation? Malinaw naman na sabi dito, ang sinabi dito na ang Espiritu Santo ang tatak ng Diyos sa inyo. Malinaw na sinabi po. Ano po? Okay. Next question. Kung yan ang literal na translation yan, ang sabi dito sa King James Version, you were sealed, no, with the Spirit of promise ho holy or hagios. Sabihin na natin, you were sealed with the Spirit of promise. Paki-Tagalog nga ito. Ano ba Tagalog itong you were sealed with the Spirit of promise? Ako mismo magta-Tagalog, ita-translate ko sa Tagalog. Yun ba? Clarification lang. Ako mismo ita-translate ko sa Tagalog. Yes. Ganun ba? Ko po. Ang Tagalog ng you were sealed with the Spirit of promise. Ikaw ay
natatakan. Sealed, natatakan. Na, kasi past tense. Hindi ako kasi hindi ako hiyang sa Tagalog, pero yung lang is past tense kasi sealed, natatakan. Okay. Okay, eto lilinawin ko sa iyo. Sabi dito, you were sealed with the spirit of promise. With that or with the? Wait lang, nagtatanong pa ako. Ikaw ay tinatakan o natatakan kasama ng Espiritu Santo na ipinangako. Ang Tagalog ba ng with ay kasama? Agree ka ba? Yes or no? Iba naman siguro ang for tsaka with. Yun nga lang, medyo hindi ako sa Tagalog, Bisaya kasi ako. Pero mas prefer kung i-English mo na lang. I-English mo nga. Sige nga. Okay, English ko You were sealed with the spirit of promise. Ano Tagalog yung with? Kasama? Yes or no? Sabi ko kasi i-English mo na lang kasi hindi ako masyadong sa Tagalog Pero ako nagtatanong, so sumagot ka lang. Okay. Sige. So agree ka ba na ang translation ng with sa Tagalog ay kasama? Okay, babasahin ko dito sa Tagalog, no? Babasahin ko sa Tagalog. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak. Objection. Yung sabi ng Bible. Yun yung sabi ng Bible. Ang tinatanong ko sa kanya, agree ba siya na ang pagkakasalin ng with ay kasama? Yes or no? Yung with ay kasama, yes or no? Okay, 10 seconds, Brother Rasha. 10 seconds. Ano bang translation ang ibig niya sabihin, tsaka ang broad kasi na ang ibig niya sabihin, tapos hindi ako masyadong hiyang sa Tagalog Anong translation ba ang ibig niya sabihin? Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, tatanungin ulit kita dyan sa nilatag mong Ephesians 4:30. Ang sabi mo, siya ang tatak. Ano sa Greek yung siya? Yung salitang siya. Ano sa Greek yan? Yun nga, 10 seconds ulit, Brother Rasha. Hindi makuha ni Brother, gipit na kasi siya, hindi niya makuha yun. Sabi ko nga, ang Greek ko, yung strong, nasa dito sa cellphone, tapos hindi ko ma-access nga kasi naka-live nga tayo ngayon. Okay. Sa madaling salita, wala ka talagang inputs or stock na 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first course examination at yung ating first na latag, no? So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Aladin Gregorio. Sabi niya, ang kalooban ng Diyos ang nagtatak gamit ang Holy Spirit na nasa kalooban niya at sa lahat na naniniwala sa Kanya. Sabi naman ni Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn, ang tatak ng mga pananampalataya ay ang Espiritu. Efeso 1:3. Ito din kay Lobginel Soto, Denmar Santiago na naman. Ito din kay Al Ascura, ang SDA ay kampon ng 666 dahil ginaya ang Diyos ng 666. Ito din kay Reme Derecho, ang Sabat ay para sa lahat ng tao, Marcos 2:27 hanggang 28. Sabi din ni Ronaldo Romo, hindi pang tatak kundi taga-tatak ang banal na Espiritu. At sa atin kay Reme Derecho, malinaw naman sa Biblia na banal na Espiritu ang nagtatak or nagseselyo. Sa atin dito mga kapatid kay Hamza Aziz at kay Al Ascura at kay Aladin Gregorio. So dako tayo sa ating rebuttal mga kapatid. At mauna dito again si Brother Denmar sa topic na patutunayan niya na ang Holy Spirit ang nagselyo sa mga mananampalataya ayon sa Biblia. Your time start now, bro. Okay, ayan. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan, no? So mapapansin niyo kung bakit naka-focus sa Greek
text ang ating pinag-uusapan, no? So, baka siguro magre-review na yung ating kapatid ng Greek, no, habang nagsasalita ako ngayon, no? So, reviewin mo maigi, kapatid, kasi yan ay crucial para sa iyo, no? So, unahin natin yung Ephesians chapter 1 verse 13. Ano po sa Greek yan, no? Ang sabi dito, mga kapatid, ay kay nelopeo po, penoma po agios po, theos en hos progiso, progiso is emera apolotris, no? Ayan, apolotris, no? Ang ibig sabihin, do not grieve the Spirit of God in whom you were sealed, no, in the day of redemption. No? So hindi sinabi dyan na tinapukan ng Espiritu Santo. Ulitin na, huwag pighatiin. Sa Tagalog, ito mo, social talaga eh. Madadaya kayo kung kayo'y nagbasa ng Tagalog. Kasi ang mga inakulit ko kasi sa pagkakasama ng translator. So, babalik tayo sa original script. Sabi nito, nasa kanya, naman, na makarinig ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan ay kayo'y, sabi niya, no, kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan. No, tinatakan. Oh. So dito, sabi dito, huwag ninyong pighatiin, no? Ephesians, ano ba yun? Oh, yan, Ephesians chapter 1 verse 30, no? Huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, no? Sa inyo. Sabi diyan, no, na kayo'y tinatakan sa araw ng pagkatubos. No? Sa madaling salita, kaya nga po inilalatag ko na ang Holy Spirit is a person. Kasi po sa theology, iba po ang giver at yung gift. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Ang foundation, like faith and grace, is gift of the Holy Spirit. For example, Galatians chapter 5, verse 24, the gifts of the Holy Spirit. So maraming gifts ng Holy Spirit, mga kapatid. So iba po kasi yung nagbigay at yung ibinigay. Tandaan niyo, ha? Iba po yung nagbigay at yung ibinigay. Okay. Pagka ginawa niyo ang Espiritu Santo na tatak, yan po ay kapangyarihan na madedegrade na siya. Madedegrade na siya. Kaya nga po yan po ang pinakauna kong poste. Ang Holy Spirit ay person. Siya po ang nagbibigay ng pananampalataya sa tao. Siya po yung nagtatatak ng kaligtasan sa tao. Hindi siya yung tatak. No? Walang ganon. Siya ang nagtatatak. Baka sinabi, tinatakan kayo ng Chinese Embassy. Ibig ba sabihin yung Chinese Embassy, yun na yung tatak? Hindi. Halimbawa, kayo pumunta ng ibang bansa, yung inyong visa, ano nakalagay doon? Kayo'y tinatakan ng American Embassy. O yung American Embassy ba, yun ba yung tatak? Hindi, siya yung nagtatak. Yan. Kita ho ninyo. Magkakaroon ng dilema kasi dahil nga sa Greek text. Pagka hindi marunong sa Greek text, yung Tagalog, basta nakabasa lang, siya ang tatak. Kaya nga tanong ko, ano yung sa Greek nung siya? Ano ba yun? Tingnan po natin, ha? Katulad dito, yung John chapter 14.
Ano ba yung Greek ng siya? No? Siya, no? Kasi sabi dito, siya ang magpapaalala sa inyo ng aking itinuro, sabi ni Jesus, no? John 14 verse 28. Tingnan po ninyo you have heard I have said to you, I am going away and I am coming to you. If you love me, you will have the joy that I am going away to the Father, because the Father greater than I and is. Sabi niya, no? And sabi niya, itong Holy Spirit ang magpapaalala sa kanila. No? The Helper, the Holy Spirit, whom will send the Father in the name, He, ekonoios, no? Ekoinos. Sa Greek ay ekonios, no? Siya, ekonois, no? Siya ang magtuturo sa inyo. John chapter 14 verse 26. Ang tanong, meron bang ekoinos dito sa Greek ng Ephesians chapter 4 verse 30? Wala. Ano ang nakasulat? Ang nakasulat, ito, no? Basahin natin. Ispragiso hopinoma, no? Hopinoma ho evangelia ho hagios. Nang ibig sabihin, you were sealed with the Spirit of promise. Sa Tagalog, kayo'y natatakan kasama with I am with you. Sabi ni Jesus, ako'y kasama ninyo. I am with you. Kaya pala sinabi, you were sealed with, kasama ng Espiritu ng pangako. Hindi sinabing natatakan ng, iba yung nang, walang nang doon. E di sana dapat ang isinalin dyan, no, ay ispragiso en penoma. Walang en dyan. Kita mo? Walang en dyan eh. Ang sabi, ispragiso ho penoma ho epagilyo o agios. Kaya mag-aaral tayo ng Greek, do your assignment. So, confident siya, ang dami daw mababasang mga talata. Giba naman, kasi hindi nga marunong sa Greek. Dapat sana, kapatid, bago ka kakarap, mag-review ka. Kasi ito ay, kumbaga, we are intellectual honest. Sabi nga natin, pag kayo nangaral ng mali, mapupunta ka sa mali. Katulad niyan, ang Sabat ay ang tatak ng Diyos. Dahil ang linggo, tatak ng Papa sa Roma. Yan yung mark of the beast. Dahil ang usapin sa Revelation 13, yan ay patungkol sa pagsamba. Ang Sabat, maliwanag, binasa ko kanina, siya, ito ay magiging tanda sa aking bayan. Ibibigay ko sa kanila ang aking mga saba upang kanilang maging tanda sa akin at sa kanila upang malaman nila na ako ang Panginoong Diyos. Ito nga yung selyo ng ownership ng Panginoon. The seal of ownership na ikaw ay sa Panginoon pagka ikaw tinatakan ng Espiritu Santo ng Sabat. Diba? Yun po yun. Kaya, ito pa, makikita ninyo, yung pagbibigay ng seal of ownership. Babasahin ko po dito sa fundamental beliefs namin. Medyo maikli na lang yung oras siguro, kaya medyo anuhin ko na lang yung paliwanag. Babasahin ko po dito yung seal of ownership. Sabi dito,
Diyan! Nagbabasa pa lang ako eh. Okay, so, pasensya na, walang worry. Medyo na-enjoy ako doon. Mga kapatid, dito tayo sa ating second cross. At syempre, Brother Hebron, 7 minutes. Your time start. Okay, tanong ko, Brother Denmar, anong Greek ba ang gamit mo? Okay. Ang Greek na gamit ko ay Septuagint. No, this is the oldest Greek manuscript ever produced. Ano yun? Pakiulit po, pakiulit. Anong Greek yun? Anong Greek manuscript yun? Ulitin ko, ito po ay Septuagint. This is the oldest Greek manuscript before the Hebrew canonical Bible. Kasi Septuagint po ba? Septuagint po ba? Clarification lang. Septuagint po ba? Clarification lang. Septuagint. ano po? Hindi ko marinig masyado. Septuagint po ba? Septuagint. Septuagint. Hindi po Septuagint, no? Basta? Septuagint. Septuagint. Okay. Proceed. Okay. Do you affirm na ang Septuagint or Septuagint na iyong sinisitas ay kasama ang New Testament dyan? Yes. Yes. Kasi ito nga po ay the oldest Greek manuscript ever produced. Bago pa lumabas Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, ano pa, yung mga iba't ibang codices. Yung mga So ngayon, dito, ang sabi mo walang N na Greek dito sa Ephesians 4:20. Ang dito pagkasabi dito ay Hagios, Pneumatheos, and Fragizo. Bakit ko po ito kinot? Kasi sinabi mo kanina walang N. Do you affirm na walang N talaga sa Greek na ito? Yes. Yes. Okay. Dito sa aking pinasa ay Spragiso, Ho, Pneuma, Evangelia, Ho, Hagios. Yan. So ang gamit mo ay Septuagint. Yes. Yan po Okay. the oldest Greek manuscript ever produced. Premise muna ako. Ang Septuagint ay translation ng Hebrew-Aramaic into Greek. At yan po ay nangyari noong 250 BC during the rise of Alexander the Great. Kaya Greek ang gamit nila kasi marami ng Greek na andun sa Egypt. Yun po yung purpose bakit nagawa yung Septuagint. Ngayon, sabi mo na ang Septuagint na gamit mo ay kasali na ang New Testament. Pero ito premise pa to ha. Pero ang according to history and as what agreed by the Christian community, Septuagint is the translation of the Old Testament Hebrew-Aramaic into Greek. Do you affirm na mali ang mga scribes and Pharisees dito sa Septuagint dahil Old Testament lang ito at walang kasali ang New Testament? Depende po sa inyong source. No? Kasi Objection, moderator, Brother Rasha, objection. Ang tanong ko po sa kanya, mali ba ang mga scribes at Pharisees na sa kanilang translation according to history backed up by the Christian community as agreed, ang Septuagint ay Hebrew-Aramaic na translation ng ang Septuagint ay Greek translation ng Hebrew-Aramaic Old Testament. So mali ba ang mga translator nito na Old Testament lang ito at hindi kasama ang New? Kasi sa'yo may New ka. Do you affirm na mali sila at ikaw ang tama? Okay. Opo. Do you affirm? Wait lang. Bro. Sige. It seems to me hindi po siya categorical. So sabi ko po, depende. Sa ating rules naman, kung hindi naman masagot ang categorical, pwede naman kasing both or depende. So yun po ang aking sagot, Mr. Moderator.
Next question. Biglang nawala kasi hindi ko narinig, pero sige na, pagpatuloy na natin to. Hindi ko naman narinig talaga kasi biglang nawala eh. No? Biglang nawala ang signal. So, kung ang Septuagint ay Hebrew-Aramaic in original, natin translate sa Greek, paano nagkaroon ng Septuagint ang New Testament? Okay. So, that is evolving. Evolving po yan, kapatid. Kasi ayon po sa ating mga resources, may mga resources naman tayo dito na available, no? At saka yung mga early church fathers, no, na ating pwedeng ma-cite, no? Yan po ay nag-evolve, no? So may evolving pong nangyari diyan, hindi lang po yan naman. Kasi ang sabi diyan sa aking resources, no, translation of Greek, translation of the Hebrew scriptures to Greek. No, yan po yung sabi sa aking resources. Okay. Sinabi mo na ang Septuagint ay translation ng Hebrew-Aramaic into Greek. Napakalinaw na sabi mo. Ngayon, saan ba nakasulat ang New Testament? In Greek o Hebrew-Aramaic? Ulitin ko po ang sabi ko, hindi po Hebrew-Aramaic kundi Hebrew scripture. So, okay, ganito. Ang Septuagint ay galing sa translation, itin-translate from sa Greek from Hebrew. Sandali lang. Time stop muna. Wait lang. Unahin natin. Brother Denmar, anong concern natin, bro? Objection, Mr. Moderator. Hindi ito time ng kwentuhan. Magtanong siya. Okay. Tanong so, napipremise siya. Counter-objection po. Counter-objection, bro, Rasha. Sige, proceed. Nilalatag ko ito kasi nga, ginamit niya ang Greek. Kaya gusto kong malaman ito, yung source ng Greek niya, tsaka yung ginamit niya na Greek na sinabi niya Septuagint. Okay. So, ganito, bro. Proceed ka sa premise mo, bro, pero dapat naka-inline yun sa itatanong mo, ha? Kasi kung hindi, baka nagko-comment ka. Proceed ka, bro. Okay, hindi po comment yung Brother Rasha, related po yun sa topic namin kasi gumamit siya ng Greek. Ito, tanong, bro. Ang Septuagint ay translation ng Greek galing sa Hebrew manuscript. Ang tanong ko ngayon, saan ba nakasulat ang New Testament? Ang original tongue. Okay, ang New Testament ay sinulat, sabi dyan sa John chapter 19 verse 30, Greek, Aramaic, Latin. So yung aking pinagbasihan ko, to be corrected, no, ay Koine Greek. Koine Greek. Next question. Okay, kung majority ng New Testament ay Koine Greek, tapos ang Septuagint ay Hebrew manuscript na itin-translate into Greek. Bakit ka gagamit ng Septuagint kung meron namang Koine Greek na existed na textos receptus? Bakit ka gagamit ng Septuagint kumpara sa textos receptus? Okay, ulitin ko po, no, to be stand. Time na. Okay, running time kasi yan. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating second cross. Dako tayo sa 10 minutes na presentation ng ating negative. Brother Hebron ng Baptist, your time start now. Rebuttal. Okay, yun yung tinatanong ko kasi nga, ganito ang nangyari. Gusto niya akong ipasok doon sa kanyang net. Gusto niya ako ipasok sa net para mangyari yung gusto niya mangyari. Kaya niya ginamit itong Septuagint na ito. To clear the mind of everyone na nandito ngayon, ang Septuagint po, ito po ay na-translate in 250 BC sa panahon po yan ng kasagsagan ng Grego-Macedonia, ang nasa world power niyaan. Kaya nga, meron translation ng Greek kasi yung mga Hudyo na nasa Jerusalem, Grego na yung kanilang salita. Kaya itong Septuagint na ito ay nagawa. It is from the Hebrew-Aramaic original manuscript na naging Septuagint. At wala na pong ibang Septuagint dito. Iyon na po itong pinakauna. Yun nga, even nga si Eusebius ay nagalit. Yung kasamahan niya ng panahon na iyon, if you're going to recall the history, kasi nga, nag-translate siya ng Latina Vulgata, yung Latin Vulgate, i-translate niya, doon talaga siya
nag-rely sa Hebrew-Aramaic. So ang sabi ng kasama niya, na mga contemporary niya, bakit hindi niya gamitin yung Septuagint? Bakit doon talaga siya sa Hebrew-Aramaic? So yun nga, ang Septuagint is the translation of the Old Testament Hebrew-Aramaic to Greek. Hindi po iyan New Testament, kasi ang New Testament po ay in Greek. Ang nandyan po ay the Textus Receptus, hindi po Septuagint. Kaya nga, yun yung tinatanong ko sa kanya. Kasi nga, andito, ang sabi niya, wala daw N dito sa Ephesians 4:30. Malinaw naman, Hagios Pneumatheos Infragiso. Ito po yung Greek nito, napakalinaw, may N po. Hindi po yan with, hindi po yan by. That is with. Malinaw po yan mga kapatid. With that. Oh, with that, hindi by that. Matuto sana tayong mag-ano ng grammar sa English. Ito ko, bakit nga ito ipinipilit itong Septuagint? Ito yung Hebrew manuscript translation ng, ito yung Greek na translation ng Hebrew-Aramaic. Ang Septuagint ay never naging New Testament. Ito ay Old Testament talaga. Hindi po yan New Testament. Kasi nga, meron tayong Textus Receptus. Meron tayong in Greek, may Codex W, mga manuscript na na-discover. Hindi iyan. Isa ito sa mga panglilinlan na ginawa nila. Ang Septuagint ay Old Testament Hebrew-Aramaic na itinranslate sa Greek. Tapos gagamitin niya ito dito sa New Testament. Kaya tinanong ko siya, anong Greek? Kasi yung Greek na iyan, meron din naman tayong knowledge sa biyaya ng Panginoon. Hindi mo pwedeng gamitin yung Septuagint diyan. No? Yun yung patutuhanan, yun yung isang panlilinlan na ginawa niya. Anuhin niya talaga ang ano yung sabi ng Panginoon. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Sa English pa yan, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ang kanyang pinapatotoo ay ye were sealed by that. Yun yung gusto niya, by that Holy Spirit of promise. Pero ang sabi dito, with that Holy Spirit of promise. Kaya nga, tinanong ko siya, anong Grego ba yan? Kasi pag sinabi niya Septuagint, ay wala talaga. Walang Septuagint na New Testament. Kasi ang New Testament ay in Greek. Merong konting Aramaic na makikita mo dito. Pero itong Septuagint ay lunlun, kung sa Bisaya pa, lunlun, Hebrew-Aramaic. Itong Septuagint ay galing talaga sa Hebrew-Aramaic. Old Testament talaga ito. Wala talagang Septuagint sa New Testament. Walang New Testament sa Septuagint kasi Old Testament ito. Ito yung unang pagkakamali niya na binanggit niya kasi ang Septuagint. No? Ito talagang pagkakamali niya na na-reveal talaga na bulaan talaga. Kasi nga, tawag niya, dinideceive niya ang tao eh. Walang Septuagint, walang New Testament sa Septuagint kasi ang Septuagint ay translation ng Old Hebrew Aramaic manuscript. Yun po yung totoo. So ngayon, yun yung ginamit niya. Alam na natin kung ano yan. That is deceiving. So sino kaya ngayon sa atin ang bulaan ng mga ngaral, mga kapatid? No? Yun talaga, I suggest na siya ang mag-aral ng Greek. No? Siya siguro ang mag-aral ng Greek. No? Itong ano na ito. Itong tapiko na ito. Ano ba? Kasi nga, yun nga. So mga kapatid, ang gamit niya ay Septuagint kuno. Itong Septuagint. Wala tayong mababasa dyan sa Septuagint na yan. Mamaya ay makikita natin yan kung ano talaga yan. If that is really a accepted by the Christian community or whatever, ano ba yung gamit niya na Greek na yan. Kasi alam naman natin, marami na ngayong gumagawa ng mga ganyan para lang to stand in their doctrine na yan. So yun nga mga kapatid, dito, malinaw naman na sabi ng Panginoon, you were sealed with that in Ephesians 1:13, hindi by that. Alam talaga natin na panlilin lang talaga. So, yun nga, ay kung may Textus Receptus or in Greek siya dyan, pwede niyan tingnan. Yun yung maganda.
So bro Rasha, doon na lang ang time ko, hindi ko na tatapusin. Dako tayo sa second cross mga kapatid at 7 minutes ito. Brother Denmar, your time start now, bro. Okay, ang sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 13 sa Greek ay en hos kaiso ako ho logos ho aletheia ho eulogion ho soteria so en hos kai isteo spragiso ho pinoma ho epagilya ho agios. Tanong, so agree ka na yung pagkakasalin ng ho ay with the, agree ka na dito, yes or no? Sa anong talata? Ephesians 1:13. Eto, nakaano sa screen. With that po yan, with that. Yan po ang English version yan, with that. With that. Okay. Sige, kuha natin. Okay. So, ngayon, kung ang salitang ho isinalin na with that, ano sa Tagalog, ulitin ko ano sa Tagalog ang with that? Kasama nung. With that. Nung. Oh, with that. Nung. Hindi ako masyadong sa Tagalog nung. Okay. Sa madaling salita, ang sabi diyan, kayo'y natatakan kasama nung Espiritu Santo na ipinangako. Tanong, diyan na siya ang tatak o kayo'y natatakan kasama nung Espiritu Santo? Alin sa dalawa? Ay, talaga, kasi siya ang tatak, kasama talaga siya. Kasi sabi ni Pablo, in the book of Corinthians, if I'm not mistaken, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Objection ba, Bro Denmar? Objection. Okay, bro. Wait lang, bro, ha. Medyo hindi ko nadinig, bro, pero bumubuka kasi yung bibig mo. Hindi siya, proceed ka muna, bro. Anong objection? Objection ko, categorical question. Sa Ephesians 1:13, ano ba kasulat yan? Siya ang tatak? Siya ang tatak. O ang kakasulat yan ay kasama ng Espiritu Santo? Alin po sa dalawa? Siya ang tatak. Ang sabi dito, Ephesians 1:13, ay ipinangako ng Diyos bilang tatak. Yun po yung sabi dito sa Tagalog. Next question. Bilang tatak. Babalikan ulit kita sa with that. Ikaw ngayon ang tatanungin ko. Ano sa Tagalog yung you were sealed with that Holy Spirit of promise? Bro Rasha, 10 seconds. Proceed. Pag sinabi ba ang balang araw, pag sa English, bullet day ba yan? Gusto mo na word for word? Next question. Okay, objection muna ako, Mr. Objection, Moderator. proceed, bro. Ayon sa ating rules, kung ano ang itinanong, siya ang dapat na sagutin. Counter objection, moderator. Kaya nga ako, Okay. counter objection. Kaya nga ako, nag 10 seconds. Kasi nga, Okay. yung gusto niya mangyari ay word for word, hindi by context. Okay na. Ganito, 10 seconds yung sinagot niya doon, bro Denmar. Pwede namang ulitin, pero proceed pa din, ha? Proceed, bro. Time restriction. Sige, ulitin mo. Ulitin mo, brother Denmar. Ulitin mo. So, diyan sa original Koine Greek, ang nakalagay ba diyan? You were sealed of the Holy Spirit, or you were sealed with the Holy Spirit? Ano nakalagay?
with the, ang nakalagay with that, hindi with that. Bakit? Kasi nga ang sabi ni Apostle Paul, know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you. Kasama ang Holy Spirit kasi siya ang silyo, kaya nananahan siya sa atin. Kasama siya kasi siya ang silyo. Okay. So, ibig sabihin sa Ephesians 1:13, wala kang mababasa letra por letra dyan sa talata na siya ang tatak, kundi ang nakasulat, tinatakan kasama ng Espiritu Santo. Tama ba o mali? Babasahin ko ang sinabi dito. Objection? Time stop muna, time stop. Objection, Brother Denmar, ano yan? Rhetorical question. Ang sabi ko po, Mr. Moderator, ang tanong sa kanya, dyan ba sa Ephesians chapter 1 verse 13, tama ba yung wala siyang mababasa na siya ang tatak, kundi ang mababasa niya kasama ng Espiritu Santo? Tama ba o mali? Tama or merong mababasa na wait siya lang, ang tatak. Bro, Okay. Ang may pagpipilian kasi dito, bro. Tama o mali. Una mo nang lalabas sa bibig mo, bro, yung pagpipilian mo kung sasagot ka doon sa 20 seconds. So, anong sagot natin, bro? May mababasa. Wait lang, bro. Ate, ito. Meron akong 20 seconds. Wait, bro. Again, bro, ang pagpipilian mo, bro, ay tama o mali. So, dapat mamili ka muna doon. Anong pagpipili ka ba, bro? Pipili ka ba? Pipili ako. Pakiulit ng tanong niya. Kasi okay, yung tanong niya. Ulit, brother. Kung ang salin sa Ephesians chapter 1 verse 30 ay with that, sa madaling salita, aaminin mo na sa amin. At ititigil mo na yung kasinungalingan mo. Wait lang. Ay sabi niya na... Bro, Denmar, yung paulit, bro, yung kaninang tanong, bro. Yung tama o mali, bro, ha? Okay. Ito nga. Oo. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, kasi nga sabi niya, Mr. Moderator, with that, no? With that. Okay. So, tama ba na hindi mababasa yung siya ang tatak, kundi ang mababasa literally ay kasama ng Espiritu Santo? Kasi with that, tama ba or mali? Tama o mali? Tama na mababasa na ang Espiritu ay ang tatak. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Ang nangyari kasi kay Bro Denmar, ganito. Gusto niya na word for word ang translation. Yung bullet day ba? Balang araw. Bullet day ba yan sa English? Yung bullet day? Okay. Next question. Yung MBB na pinagbabasihan mo, saang manuscript yan nakabase? Koine Greek ba o Codex Sinaiticus? Or anong codices yan pinagbabasihan? Itong MBB, sa pagkakaalam ko lang, ay mostly relied din ito sa KJB, nakarelied sa KJB. Yun yung pagkakaalam ko lang sa MBB. Kasi alam mo naman, kami na Baptist, KJB only yes kami. Kaya doon talaga kami, kung magagamit man kami ng referensya or another na mga supporting reference, yung close to the KJB talaga yung ginagamit namin kasi nga yun yung aming stand na doon kami sa King James nakabase. Sa King James ba? Okay. Sa King James ba, ano ang nakasulat? With that or of that? With that. Okay, with that. Okay. With that. So, ano ba na ang MBB ay Tagalog na salin ng NIV? Alam mo o hindi? Pakiulit, Mr. Moderator, medyo nag-ano siya. Yung kanina nawala siya, ngayon medyo ano na naman. Sige, pakiulit lang. Hindi siya naririnig. Putol-putol po. Dinig, bro. Pusid lang. Sige. Aware ka ba na yung MBB na ginagamit mo
ay Tagalog na salin ng NIV at hindi ng King James Version? Yes. Kagaya nga ng sinabi ko, it is relied on NIV. Ewan ko ba kung NIV ba ito? Relied in KJV. Kung may NIV man, wala pa rin problema doon kasi relied naman siya sa KJV. Next question. Okay, next question. Okay. May bibigay ka ba sa... Time. Naku, 7 minutes sayang. time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandito si Remy Derecho. Ang espiritu ay hindi ang tatak, kundi ang banal na espiritu ang nagtatak. Naku, Baptist, hindi ang espiritu ang tatak, kundi ang espiritu ang nagtatatak. Malinaw yan sa Biblia. Sabi naman ni Bishop Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn, ang sabi nga ni Bert Balentong, kung sinusunod nyo ang kautusan ni Moises, ay wala kayong kaligtasan. At din kay Frank Sidayon, stress ang mukha ni Brad Denmark, hindi ata masaya sa napuntahan. Balik ka na sa RCC, Brad. Hindi ganyan mukha mo dati. At din kay Renyang Smay, ano raw sabi ng Baptist? Shoutout din kay Alvin Bahan, kapwa protestante, puro kwento lang yan. Shoutout din kay Pastor Rean Fuentes, naku, nagmamagaling na sa Greek. Ano ba ang natapos nito sa Greek? Nangungurek na ng Biblia. Shoutout din mga kapatid kay Abela Leonard na ipit na ang Baptist. Wala palang alam sa Greek. Nangamote, loading malala. Assuming lang na may alam, wala pala. Shoutout din kay Noriel Gabasa. Magandang gabi, sabi niya. At si Aladin Gregorio, ang kalooban ng Diyos ang nagtatak gamit ang Holy Spirit na nasa kalooban niya sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Sabi naman ni Lobniel Soto, Denmark Santiago na naman. Mga kapatid, tuloy tayo dito sa ating final conclusion. Siyempre, mauna si negative. Bilang negatibo mga kapatid na ang Holy Spirit ang nagselyo sa mga mananampalataya ayon sa Biblia. Your time start now, Brother Herb. Okay nga, yun, nakita naman natin mga kapatid na si Brother Denmar ay hindi talaga niya natindigan na ang Holy Spirit ay nagsilyo. Naghanap tayo ng mga konkretong mga bersikulo, mga sitas na pwede niyang gamitin, pero ang ginawa niya, puro lang diversionary fallacy. Ano ba yung diversionary fallacy? Tutumbukin niya ng 50% at yung flowering ay 50%. Paano ka mag-i-establish ng question pag ganun ang iyong kalaban? So that is diversionary fallacy. Tapos nakita din natin dito na maliban sa hindi niya natindig na ang Holy Spirit ay ang nagsilyo dahil nga walang mga bersikulo, kahit contextual na lang, kahit hindi verbatim, kahit hindi word for word, kahit contextual na lang, wala talaga siyang naibigay doon sa tindig niya. Kaya wala tayong walang problema diyan kasi di naman talaga siya nakatindig. Ang pinresent niya lang doon ay ang Holy Spirit as the deity of the deity of the Holy Spirit as the person of God. So wala namang problema na ang Holy Spirit is one of the person of God kasi we believe in Trinity also. So yung kanyang presentation, ganun talaga, 50% tumbok, 50% ang dodge. Tinatawag yan na diversionary fallacy. Lihis talaga siya. Kaya yung kanina din doon sa Greek, yung presentation ko kasi nasa yung pre-study ko kasi sa Greek andito sa cellphone, kaya nga nung pagtanong niya hindi ko na kaya kinuha ko muna yung isang cellphone, kaya doon na muna ako sa isang Greek. Nakita din natin na gumamit siya ng Septuagint. Nakita din natin dito ang kasinungalingan na deception na ginamit niya kasi nga ang Septuagint ito po ay Greek translation ng Hebrew-Aramaic manuscript. Yun po yun ang Septuagint. Kaya nga tinanong ko siya kung bakit Septuagint ang gamit niya sa New Testament. Wala namang New Testament ang Septuagint kasi that is the translation of the Old Testament. So nagmamagaling ito siya sa kanyang Greek. Umalis ka na dyan kasi hindi mo matindig talaga yan. No? Umalis ka na. No, kagaya ng sabi nung isa nga, umalis ka na dyan kasi hindi mo talaga natindigan yan. At saka yung mga nagmamarunong din dyan sa Greek, sinang-ayunan din yung Septuagint na New Testament. Pambihira, kahit pa mag-study kayo ng Greek, kung ano tong Septuagint, i-studyhan nyo ito. Ang Septuagint talaga ay the translation of the Old Hebrew Aramaic. No, ito po yung Greek translation ng Hebrew Aramaic sa Old Testament.
Hindi mo talaga yan hindi mo talaga makikita ang New Testament diyan sa Septuagint. So first deception niya is the diversionary fallacy. The second deception ay ang paggamit ng Septuagint sa New Testament. Walang New Testament ang Septuagint. So pamimilipit talaga ang kanyang ginawa. Ang ito po ay textus ang original po ng New Testament ay Koine Greek. Kaya paano mo pa yan isasalin sa Septuagint ang Koine Greek? I-Greek na nga iyan, no? Paano pa isasalin sa Greek ang Koine Greek? I-Greek na nga iyan. Kaya walang Septuagint, walang New Testament sa Septuagint kasi ang Septuagint ay translation ng Hebrew, Aramaic, Old Testament into Greek. No, yung ginamit niya talaga, ito talaga yung deception. Sinabihan pa ako na hindi ako marunong sa Greek, wala akong study sa Greek. Pero tingnan natin, siya nga pala ang gumagamit ng deception dito eh. So yun nga, hindi niya natindigan na ang Holy Spirit ay nagsilyo kasi wala siyang pinakita o solido ng mga verses na inano niya, inilatag niya. Babasahin nito, ibinira niya pa Ephesians 4:30. No, yung hagios pneumatheos in spragiso, napakalinaw po niyan. No, mag-aral sana tayo ng grammar din. For ano lang, Bisaya ako pero sa biyaya ng Panginoon I know grammar din naman, lalo na English grammar. No, gusto niya kasi word for word, yung balang araw, translate mo yan sa English ng word for word. Ano ba yan? Bullet day? Balang araw, bullet day? Yun nga yun. Dapat contextual. Kung mag-translate ka, dapat contextual. Hindi yung gagamitan mo yan ng ano. Yun kasi yung isang ano niya isa din na nakita natin doon na deception niya. No, gusto niya talagang ipilit ito, pero ang sabi talaga ng Bible, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Napakalinaw ng Bible. Dito pa, Ephesians 1:13, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Hindi niya ito nagiba. Bakit? Kasi nga, itong Septuagint na kanyang sinitas na Greek kuno, ay ito po, wala pong New Testament sa Septuagint. Iwan ko kung saan galing yan. Tatanungin ko pa sana siya sinong. Okay, sayang. Sige. Dito din tayo sa final conclusion ng affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang Holy Spirit ang nagselyo ng mananampalataya ayon sa Biblia. Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay, ayan. So, hindi niya ma-translate, mga kapatid. Pero namin, sabi niya, with that. Kasi yung with that, kasama ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Espiritu Santo, kundi kasama ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, tinatakan kayo kasama ng Chinese ambassador sa araw ng pag-alis ng Pilipinas. Hindi sinabi na kayo ay tinatakan ng Chinese ambassador. Parang lumabas na yung Chinese ambassador, inyo ilalagay sa papel? Pwede ba yun? Hindi yung pwede. Tinatakan kayo kasama ng immigration. Hindi nakakaintindi. Kaya nga sabi ko, iba yung giver sa gift. Ipipilit pa yung of the tinatakan kayo na wala nang N. Tingnan mo yung Ephesians chapter 1 verse 13 kung may N. May N ba? Wala. Ito, babasahin ko ulit. Ispragiso Pino Evangeliko Hagios. May N ba? Wala. Kasi yung N of the. Ang nakalagay dito, Spragiso Pinoma Ho Evangelia Ho Hagios. You were sealed with the Spirit of promise. Naiiba yung context kapag in English, di ba? Mali kasi yung salin nung MBB.
na tinatakan kayo ng gusto iwas ng iwas. Ginamitan pa ako ng Stroman fallacy. Ano yung Stroman fallacy? Yung makokonek siya ng dalawang salita na balang araw. Isalin mo nga yung literally. Wala naman sa topic. Magawa ka ng example, wala naman sa Biblia. Oh. Mali example. That is a false example eh. No, palusot. Tawag do palusot. Oh. Ngayon, katulad niyan, binasa niya yung Tagalog. Hindi niya pinansin yung Ephesians 4:30. Ano ang nakalagay? Babasahin ko po sa inyo. Ito, intellectual honesty. Ano ang sabi dito? Ephesians 4:30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo ay tinatakan sa araw ng pagtubos sa pamamagitan niya. Ang meron niya tumutok sa person, not in the object. Pag mo na Greek grammar, sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan. Walang dito sinasabi siya ang tatak. Kaya nga kanina ko po sinasabi, ano ba yung Greek ng siya? Wala eh. Wala ka na itutol. Bakit? Hindi ka marunong sa Greek. Kung pasabihan mo mag-aral sa Greek, iwas ka nga ng iwas. Kita mo, kung honest ka lang sana, no, ang sabi, ayo'y tinatakan. Sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan. Hindi sinabi, siya ang tatak ng Diyos. Mali kasi yung salin ng MBB mo. Kita mo? Kung nagbase ka lang sana sa Koine Greek, ako naman, aminado naman akong mali doon sa Septuagint, no? Koine Greek. Koine Greek. So, kung nagbase ka lang sana doon, maganda sana, ayan, no? Mababasahin natin yung Koine Greek. Ano sabi? No? Kaine lopeo ho penoma ho adios, no? Ho teos en hos. May totoo may en. Pero ano ang pagkakagamit ng en? Pag-aralan mo, sabi, sa pamamagitan. Sorry. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final debate natin between SDA and Baptist sa topic na ang Holy Spirit ay nagselyo sa mga mananampalataya ayon sa Biblia. Si Brother Denmar, yung affirmative, negative naman si Brother Hebron. So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magbigay ng time. Magpasalamat kayo sa ating manonood at makakapanood pa nito. Brother Denmar, pasalamat ka muna, bro. Nagpapasalamat tayo unang-una sa ating nag-iisang Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, mga kapatid, na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo makapaglahad ng katotohanan na nagbubunga sa langit. Ang lahat ng kapulihan at kalwalatian at pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Diyos lang. So, pinapasalamatan din natin ang bumubuo sa Advent Biblical International Ministry. No? Sa totoo lang, mga kapatid at mga kaibigan, kung nanonood yung mentor, actually isa ito sa aming paksa na pinag-awayan talaga na hindi namin pinagkasunduan, pero salamat sa Diyos. No? Nailatag natin ng maganda at nung ako'y mag-SBA na ay initap natin ang paliwanag ng ating mentor at naliwanagan tayo. Maraming salamat, Doc Rocky Tulog. At ganoon din sa ating kapatid na Brother Ruben ng Pilada na nagpahalili sa atin sa debating ito. At sa aking partner in ministry tribe, si Brother Fernando B. Camacho Jr. So, maraming salamat mga kapatid at lalo na sa aking grupo na Advent Hope Messengers at especially sa aking kaibigan, Brother Arcel Ryan Ballesteros.
no? At kay Pastor Aldrin Calosa, sa iba pa natin mga pastors diyan, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong tiwala, sa inyong pong malitalikod sa ganitong ministry. No? At pinapasalamatan ko rin si Brother Hebreon na ating nakausap na isang dispensationalist. No? So sana ay hindi ito ang una at ang huli nating pag-uusap. No? Kasi sawa na ako kay Pastor Rayhan ha? No? So tayo naman ang mag-usap. At maraming salamat din sa hindi bias na moderator, Brother Rasha Vista ng Roman Catholic Church na lagi kong inaaway, no? Dahil kuman, yan. Dito lang sa debate ang bugbugan. Pero mga kaibigan ko kayo, no? So kayo po ay pagpalain ng Panginoon at patuloy kayong manampalataya sa misteryo ng ating universal na pananampalataya o katolikong pananampalataya Adventista. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, maghanda ka na, si Jesus ay paparating na ating tagapagligtas. No? So pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. And Viva Iglesia Adventista del Septimo Dia. Okay? Wala na kasunod yung Brother Rasha. Okay, dito tayo mga kapatid kay Brother Hebron, bro. Pasalamat ka din, bro. Yes, first of all, I want to thank the Lord for His grace, mercy, and love sa atin dito. At salamat sa pagmamahal ng Panginoon that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus, na namatay sa cross bayad sa ating kasalanan. At salamat at nailatag po natin ito kasi isa ito sa soteriology, kasi part of soteriology ito itong Holy Spirit. So I admire also Brother Denmar kasi inamin niya na mali siya doon sa Septuagint, doon sa Greek na niya doon sa Septuagint, na inamin niya na merong N talaga doon. At that is a that is a I really appreciate that one sa kanyang pag-amin, and I hope na hindi din ito ang last na natin, but it is a good experience to be with this program with Brother Denmar also. So yun nga, sabi talaga ng is it is only by His grace, kaya ito salamat sa Panginoon talaga. Di lang natin kalilimutan that all you have to do is to believe on the Lord Jesus Christ, kagaya na sinabi dito na if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. That is a conditional if you believe. Salamat po dyan sa Panginoong Jesus dahil dyan. And then salamat Brother Rasha sa pag-cater nito. This is the second time that I'm here. Hindi pa ako masyadong hiyang talaga sa social media kasi normal face-to-face kasi local. Yun kasi yung kasanayan. Pero all is naman. Brother Denmar, thank you for paka-humble mo na tao. You're a good person. Bro Rasha, salamat sa Panginoon, sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Okay, thank you din sa lahat ng sumusuporta at nag-sponsor ng debate na ito mga kapatid. At syempre, dito din sa aking YouTube channel, thank you sa lahat ng nandyan sa YouTube, sa Facebook mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito, si Brother Denmar at si Brother Hebron, na pwede nyo akong gamitin as a mediator sa inyong pag-uusap mga kapatid, basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon ng ating mga debater. So dito mga kapatid, you can follow me sa aking Facebook, Rasha Vista, at doon din sa aking mga podcast mga kapatid, abangan nyo yan lagi, at you can follow din yung dalawang ito, Brother Denmar and Brother Hebron. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at
sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas.